Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Sa buhay natin, hindi kailangan nakadugo natin ang isang tao para masabi na siya ay pamilya. Madalas na sila pa nga ang mas nagmamalasakit at nagmamahal sa atin. May mga tao na darating sa buhay natin na magpaparamdam ng kanilang pag-aalaga at tunay na pagmamahal sa atin. Dear Papa Dudut, good evening po, and I hope that this letter finds you well when you're reading it. Just call me Adelina, pero tawagin ninyo akong Adel. 27 years old ako, taga Mandaluyong. Listener na talaga ako ng inyong YouTube channel mula noong magkaroon tayo ng pandemic. Madalas na hindi ako nakakalabas ng bahay. At ang pakikinig sa inyo ang talagang naging libangan ko. Matagal ko nang gustong magpadala ng sulat sa inyo, pero ngayon lamang ako sinipag at sana'y makapag-iwan din ng aral ang bahaging ito ng buhay ko. Papa Dudut, ako ang only daughter ng mga magulang ko. Engineer ang daddy ko at college professor naman ang mommy ko. Masasabi ko na medyo nakakaangat kami sa buhay dahil nakukuha ko lahat ng gusto ko pagdating sa material na bagay. Wait, hindi pala lahat dahil madalas na walang oras sa akin ang mga magulang ko. Yun yata ang bagay na hindi nila maibigay talaga sa akin, na pinapalitan na lamang nila ng mga regalo na madalas ay hindi ko naman kailangan. Kapag tuloy event sa school ay madalas na si Aling Puring ang kasama ko. Kahit dapat ay sina mommy at daddy. Sumasama talaga ang loob ko sa kanila. Pero wala naman akong choice. Kasi bata pa ako noon. Kaya hindi rin nagtatagal ang tampo ko sa kanila. Tapos kapag uuwi na ako sa bahay, madalas na may regalo sila sa akin na pansuhol para hindi ako magalit sa hindi nila pagpunta sa school event. Babawi na lang talaga sila sa mga regalo at paghingi ng sorry sa akin. 7 years old ako nang lumipat kami ng bahay sa Mandaluyong, Papa Dudut. Kasabay noon ay nag-resign si Aling Puring sa trabaho. Kaya madalas akong walang kasama sa bahay. Kapag wala sina mommy at daddy, inihahabilin muna nila ako sa bahay ni Tita Remedios kapag aalis na sila para magtrabaho. Pinsan ni mommy si Tita Remedios at malapit lang ang bahay nila sa amin. May asawa na si Tita Remedios at meron din siyang nag-iisang anak na 3 taon ang tanda sa akin. Si Ate Loida. Naalala ko pa ng unang araw na pumunta ako sa bahay ni Ate Loida. Hindi niya ako masyadong kinakausap. May pagka-suplada siya at mahiyain naman ako. Kaya hindi ko rin alam kung paano siya i-approach. Kapag nasa bahay nila ako, ay hindi niya ako gaanong pinapansin o kinakausap. Palagi lang siyang may hawak na libro at nagbabasa. Gustong gusto ko na rin talaga siyang lapitan at kausapin. Pero natatakot ako na baka tarayan niya ako. Kaya naman madalas na nakaupo ako sa sala at naglalaro ng dala kong mga paper dolls. Gusto mo ng ice cream? Mula sa hawak ko na paper dolls. At napatingin ako sa nagtatanong na si Ate Loida. Ha? Saad ko. Ang sabi ko. Kung gusto mo ng ice cream, natatawa ang tanong niya. May hawak siya noon na 2 tasa ng ice cream. Kaagad akong natakam dahil favorite chocolate flavor ko pa naman yon. Kaya kaagad din akong tumango ng oo, sagot ko. Pag abot niya sa akin ang ice cream na hawak niya. Thank you po, wika ko. Huwag ka nang magpo sa akin kasi hindi naman ako kasing edad ni Mami. Pagtawa niya. Na ikinatawa ko na rin
Thank you Ate Loida. Alam mo, akala ko masungit ka. Wika ko sa kanya. Talaga eh. Bakit naman? Tanong niya. Bago sumubo ng isang kutsarang ice cream. Kasi hindi mo ko gaanong kinakausap. Tugon ko. May tinatapos kasi akong basahin na libro. Kapag ganoon, hindi talaga ako masyadong nagsasalita. Pero tapos ko nang basahin yun. Kaya pwede mo na akong kausapin. At kausapin. Ang wika pa ni Ate Loida. Mula noon Papa Dudut, madalas na nga kaming mag-usap ni Ate Loida. At madalas din na sinasamahan niya ako sa paglalaro ng mga paper dolls ko. Nakakatuwa kasi, mali pala ang pag-aakala ko na masungit at suplada siya. Mabait pala siya, makulit at mapagbiro. Mommy, bilisan niyo po please. Hatid niyo na po ako kina Ate Loida. Wika ko. Habang nag-aayos ng mga gamit pang opisina. Sina Mommy at Daddy. Sige, sandali lang. At patapos na ako. Sa pag-aayos ng mga gamit ko. Wika pa ni Mommy. Mukhang nag-enjoy ka na. Sa bahay ni Tita Remedios mo Pansin pa ni Daddy. Opo, mabait po kasi pala si Ate Loida, Daddy. Tugon ko. Mabait talaga yon. Saka matalinong bata. Sigurado ako na marami kang matututunan sa pinsan mo na yon. Ang wika pa ni Mommy. Next week pala, may yaya ka na. Ang sabi pa ni Daddy. Hindi ko na po kailangan ng yaya, Daddy. Paano kung baka hindi na nila ako ihatid sa bahay nila Ate Loida? Kapag may yaya na ako, huwag kang mag-alala. Madalas ka pa rin naming ihahatid kina Loida. Kahit may yaya ka na, ang sabi ni Mommy. Na tila nabasa ang nasa isipan ko. Nagkaroon na nga ako ng yaya. At madalas na kasakasama ko siya sa bahay ni na Ate Loida. Madalas niya rin kaming inaasikaso. Pero dahil may pagka-independent ang pinsan ko, mas gusto niya na siya ang nag-aasikaso sa akin, Papa Dudut. Sa paglipas ng mga taon, mas naging close pa kami ni Ate Loida. Lalo na nga nang pumasok kami sa parehong eskwelahan. Dahil solong anak lamang ako ng mga magulang ko. Medyo naging mahigpit sila sa akin. Madalas na pinapayagan lamang nila akong mag-mall kapag si Ate Loida ang kasama ko. Wala raw kasi silang tiwala sa mga kaibigan ko. Kaya mas tiwala sila sa pinsan ko. Kagaya nga ng sinabi ko kanina, medyo mahiyain ako, Papa Dudut. Kaya konti lang din talaga ang naging kaibigan ko. Ayos lang. Kasi nandyan naman palagi si Ate Loida para sa akin. Bye Adele. Salamat at pinahiram mo sa akin ang notes kahapon. Ang wika ni Edgar. Nakasabay nang ihatid niya ako sa may waiting shed kung saan kami magkikita ni Ate Loida. Doon kasi kami susunduin ng driver para ihatid kami pa uwi. Wala yon. Nakangiting sabi ko naman. Habang nagpipigil ng kilig dahil matagal ko ng crush si Edgar. Next week ulit. Pairam sana ng notes mo. Kung okay lang, may training ulit kami sa basketball. Kaya baka hindi na naman ako makapasok sa klase. Wika niya. Oo naman. Ayos lang. Kaagad kong tugon. Alam mo, sa lahat ng kaklase natin, notebook mo talaga ang pinakagusto kong hinihiram. Kasi ang ganda ng sulat mo. Hindi ako nahihirapan. Nakopyahin at basahin yun. Wika niya. Hindi naman gaanong maganda ang sulat ko. Sabay. Pero alam mo, ganito na lang. I-text mo ako kung kailan ka makakapasok ulit sa klase para may pa-photocopy ko ang mga notes ko. Wika ko. Nalabis na ikinatuwa naman ni Edgar. Nagiwan siya ng napakatamis ng ngiti bago nagpaalam na umalis. Sino yon? Tanong ni Ate Loida nang makalapit siya sa akin sa may waiting shed. Si Edgar. Kaklase ko. Tugon ko. Crush mo no? Panunukso ng pinsan ko. Ay naku, hindi no. Kagad kong tanggi. Hindi raw,
pero parang hinog na kamatis na. Yang namumulang pisngi mo. Dagdag pa niya. Alam mo Adele, wala namang masama na magka-crush ka sa kaklase mo. Basta crush lang ha. Huwag munang magbo-boyfriend. Paalala niya sa akin. Papadudot, escort sa classroom namin si Edgar. Gwapo siya. Matangkad at chinito. Kaya naman kapag lumalapit siya sa akin para manghiram ng notes ko ay kaagad ko siyang pinapahiram. Dumating pa sa point na ako na mismo ang nagpo-photocopy ng mga notes ko para ibigay sa kanya. Natutuwa ako kapag sinasabi niya na maganda ang sulat ko kasi pakiramdam ko ay sinasabi niya rin na maganda ako. Lumalim nga ang pagka-crush na nararamdaman ko para sa kanya. Lalo pa nga at madalas siyang lumalapit sa akin para manghiram ng notes. Minsan nga kapag oras ng exam ay pinakopya ko na rin siya kasi sinasabi niya sa akin na hindi siya nakapag-review. Ako tuloy ang madalas niyang katabi sa loob ng classroom namin. Madalas na kaming inaasar ng mga kaklase namin at naririnig ko pa na crush daw ako ni Edgar kaya madalas niya akong tinatabihan. Ang narinig ko rin noon ay balak daw akong ligawan ni Edgar kaya umasa talaga ako at mas naging close pa sa kanya. Dumating na sa point na ako na rin ang gumagawa ng ibang assignment at school project niya. Si Edgar naman, mas naging sweet din sa akin. Lalo na kapag may favor akong ginagawa para sa kanya. Hindi ko yon sinasabi kay Ate Loida kasi alam ko na pagagalitan niya ako. Ang alam niya lang ay crush ko si Edgar at walang ibang malalim na dahilan kung bakit close kaming dalawa sa panahon na yon. Umaasa na talaga ako na liligawan ako ni Edgar, papadudot. Kasi andun na kami sa point na madalas kaming magkasama sa loob ng classroom. Isa pa ay madalas na rin ang pagbibigay ko ng favor sa kanya. Edgar, sinong kasama mo? Gulat na tanong ko. Nang makita ko na may kakbay na ibang babae si Edgar habang naglalakad sa may plaza. Sassy, si Trina, wika pa ni Edgar. Girlfriend ako ni Edgar. Pakilala ni Trina sa sarili niya. And you are? Tanong niya kaagad. Nakaramdam ako ng kirot sa may dibdib ko habang hindi ko alam ang isasagot sa kanya. Ano nga ba ako kay Edgar? Kaibigan, kaklase, kung girlfriend mo siya. Paano na ako? Pigil ang mga luha na tanong ko. Anong paano? Sino ka ba? Tanong ni Trina na hindi ko pinansin. Edgar, akala ko gusto mo ako. Tanong ko kay Edgar. Saan mo naman nakuha yan? Kahit kailan hindi ko sinabi na gusto kita, Adele. Ikaw lang naman, yung dikit ng dikit sa akin na parang linta. Kaya huwag ka nga mag-ilusyon. Baby, tara na. Iwanan na natin yung praning na yan. Ang wika pa ni Edgar. Sobrang nasaktan ako noon nang iwan nila ako ni Trina. Hindi ko na napigilan pa ang sarili ko na maiyak. Hindi ko akalain na wala lang pala kay Edgar at hindi pala ako espesyal sa kanya. Akala ko'y pareho kami ng nararamdaman para sa isa't isa. Pero hindi pala. Adele, wika ni Ate Loida. Nang makapasok siya sa loob ng kwarto ko, kaagad akong nagpunas ng mga luha ko. Si Edgar ba ang dahilan ng pag-iyak mo? Diretsong tanong niya sa akin na medyo pinagtaka ko. Nakita ko siya na may kasamang ibang babae kahapon. Kaya alam ko na may girlfriend na siya nang sabihin ng mami mo na napansin niyang matamlay ka. Pumunta kaagad ako dito. Eto, may dala akong ice cream na favorite flavor mo. Chocolate
wika pa niya sa akin. Alam mo Adele, ayos lang ang masaktan. Normal yan. Kaya wag mong pigilan ang mga luha mo. Kung feeling mo na iiyak ka, iiyak mo lang yan para maibsan ang sakit at bigat na nararamdaman mo. Payo ni Ate Loida sa akin. Thank you Ate Loida. Nakangiting wika ko. Wala yon. Kainin na natin tong ice cream bago pa matunaw. Nakangiting sabi niya. Papa Dudut. Si Edgar ang first heartbreak ko at totoong hindi madali. Ang kalimutan ng first love, kahit na hindi ko naman naging boyfriend si Edgar, ay iba ang sakit sa dibdib na ibinigay niya sa akin. Kasi nag-assume na ako na gusto niya rin ako. Mabuti na lamang. At nandyan si Ate Loida para palagi akong pangitiin. Pinaalala niya sa akin na hindi ko kailangan ng isang manggagamit na Edgar sa buhay ko para maging masaya ako. At dahil sa kanya ay kaagad akong naka-move on mula sa first heartbreak. Papa Dudut. Nag-focus na lamang ako noong high school sa pag-aaral ko. Hindi ko na rin kinausap muli si Edgar kasi wala namang kaming dapat na pag-usapan. At nang mag-college ako ay nagkaroon ako ng bagong mga kaibigan. Sina Pilar, Soledad at Rolando. Mga naging kagrupo ko sila sa isang research paper. Noong second year na ako, mabait naman sila at masayang kasama. Adele, ang laki pala nitong bahay ninyo, bulalas ni Pilar nang makapasok sa bahay namin. Oo nga, parang mansyon na eh, dagdag pa ni Soledad. Hindi naman, nakangiting wika ko. Iba talaga kapag only child, no legit na RK, ang wika pa ni Rolando. Anong RK? Nagtatakang tanong ko. RK, rich kid, ganon, si Soledad ang sumagot. Hindi ang sabi ko. Hindi raw, pero parang pang-10 magkakapatid. Yang bahay ninyo ang wika pa ni Pilar. Nasa bahay kami noon para gumawa ng research paper at mas namangha pa sila. Nang ilibot ko pa sila sa loob ng bahay, nang ipakilala ko sila kay Ate Loida, ay nakita ko ang kakaibang ekspresyon sa mukha ng pinsan ko na para bang hindi siya natutuwa sa mga kaibigan ko. Naging tahimik lang kasi siya at suplada sa mga ito. Hindi ko gusto ang mga kaibigan mo. Nararamdaman ko na parang hindi maganda ang impluwensya nila sa iyo. Ang sabi ni Ate Loida nang makaalis na sila Rolando. Ate Loida, isang beses mo lang naman sila nakilala. Grabe mo naman kaagad silang i-judge. Napapailing na sabi ko. Kilala mo ako Adele. Madalas na tama ang hinala ko. Kaya habang maaga pa, layuan mo na sila. Ang sabi pa ng pinsan ko. Hindi ko sinunod ang sinabi ni Ate Loida. Papa Dudut, minsan na nga lang ako magkaroon ng solid na kaibigan ay parang pinipigilan pa niya. Kaya naman mas naging close pa kami ng barkada ko. At sa mga panahon na yon ay crush ko na rin si Rolando. Pero hindi ko na lamang pinapahalata sa kanila para wala kaming awkwardness. Hanggang sa hindi ko inaasahan ang panliligaw na ginawa niya sa akin. Nagulat talaga ako. Kasi hindi ko inaasahan na may gusto rin pala siya sa akin. Hindi nga nagtagal ay sinagot ko na rin ang panliligaw niya. Kasi gusto ko rin naman siya, Papa Dudut. Matagal na wala na akong naiisip na dahilan para patagalin pa ang panliligaw niya sa akin. Pinakita naman niya na seryoso siya sa pamamagitan ng pagsulat ng mga tula at paggawa ng mga love letter para sa akin. Mababaw pa naman ang kaligayahan ko. Kaya napakabilis kong kiligin. Ginatungan pa yon ng mga kaibigan namin. Kaya mas mabilis na lalong nahulog ang loob ko kay Rolando. Hindi ko yun sinabi sa mga magulang ko
Kasi alam ko na sesermonan lamang nila ako. Hindi pa rin kasi ako allowed na mag-boyfriend noon. Pero nakarating yon kay Ate Loida. At sinabi niya na hindi ko dapat sinagot kaagad si Rolando. Dapat daw na mas kinilala ko pa ito. Pero doon na rin naman kami papunta. Kaya bakit patatagalin ko pa? Ang panliligaw niya sa akin, wala na akong nakikitang ibang dahilan para hindi siya sagutin. Malaki ang tiwala at pagmamahal ko kay Rolando. Kaya alam ko noon na hindi niya ako sasaktan. Isa pa ay nandyan din ang mga kaibigan kong sina Pilar at Soledad. Alam ko na hindi nila hahayaan na masaktan ako dahil kay Rolando, Papa Dudut. Madalas na kapag lumalabas kaming magkakaibigan o kahit pa sa mga date namin ni Rolando, ako talaga ang sumasagot sa mga gastos. Ako kasi ang tipo ng tao na palaging mapagbigay at nag-offer ng meron ako. May oras na sasabihin ni Rolando na siya ang magbabayad ng date namin. Pero susundan niya na kailangan niyang magtipid sa susunod na linggo. Kasi allowance niya na yon. Kaya naman sasabihin ko na ako na lang ang magbabayad. Palaging nangangako si Rolando na babawi siya sa susunod na date namin. Pero hindi naman yon nangyari dahil palaging ako pa rin ang nagbabayad. Pero ayos lang naman kasi mahal ko siya. Ako ang mas nakakaangat sa buhay kaya dapat na ako ang mas magbigay, Papa Dudut. Ginamit ko rin na dahilan si Ate Loida kapag lumalabas kami ni Rolando o ng barkada ko. Alam ko kasi na hindi ako papayagan ni Daddy at Mommy na lumabas at magpa-late ng uwi kapag hindi si Ate Loida ang kasama ko. Bakit ngayon ka lang umuwi? Bungad ni Ate Loida na noon ay nasa bahay namin. Anong ginagawa mo dito, ate? Gulat na tanong ko. Pumunta ako dito kasi ang sabi ni tita, nagpaalam ka raw sa kanya na manonood tayo ng movie. Mabuti nga, hindi ko sinabi sa kanya ang totoo. Tugon pa ni Ate Loida. Hindi kasi nila ako papayagan kapag hindi ikaw ang kasama ko. Kaya yun na lang ang sinabi ko kay Mommy. Wika ako. Pero sinong kasama mo? Yung user mong boyfriend? O yung user mong barkada? Tanong niya. Ate Loida, hindi sila user. Kaya wag mo silang pagsalitaan ng ganyan. Saway ko sa kanya. Talaga? Hindi sila manggagamit? Bakit hinahayaan ka nila na gumasto sa mga pagkain ninyo sa labas? Bakit ikaw at ikaw lang ang naglalabas ng pera sa kanila? Tapos panay ka pa bigay ng regalo sa kanila? Nagulat ka na alam ko. Kasi nakita ko ang mga resibo sa kwarto mo. Wika niya. At sino ang tama? Ikaw? Tanong ko na naiinis na rin. Oo, dahil hindi naman hamak na mas maayos akong tao kaysa dyan sa boyfriend mo at sa mga kaibigan mo. Tugon niya. Ang hirap sa iyo, Ate Loida. Bukod sa mataas ang tingin mo sa sarili mo, pakialamera ka pa. Baka nakakalimutan mo na wala ka namang ambag sa buhay ko, kaya dapat na hindi mo ako pinakikialaman. Sigaw ko sa kanya dahil sa labis na inis na nararamdaman ko. Oo, wala nga akong ambag sa buhay mo, pero ginagawa ko to dahil I care for you, Adele, at mahal kita bilang parang tunay na kapatid ko. Pero ayaw mo nang pinapakialaman ka. Okay, fine. Mula ngayon, hindi na ako makikialam pa sa buhay mo. Tugon niya. Mula nga noon, Papa Dudut, ay hindi na nagpunta sa bahay si Ate Loida. Hindi na rin niya ako tinetext o tinatawagan pa. Sobrang iniwasan na niya ako at hindi yon madali para sa akin. Dahil sanay na ako na palaging nandyan si Ate Loida para sa akin. Pero ang naisip ko noon ay oras na para maghiwalay ang landas namin. Hindi naman siya kapatid, kaya bakit niya kokontrolin ang buhay ko? Inisip ko na lamang na masyado siyang
mayabang at mapanghusga. Kaya hindi ko na natiis ang ugali niya. Kaya nagpatuloy lamang ang relasyon namin ni Rolando at friendship namin ni na Pilar at Soledad. Madalas na si Ate Lloyda pa rin ang ginagamit kong dahilan. Pero kailanman ay hindi ako sinumbong ni Ate Lloyda sa mga magulang ko. Adel, pwede bang mangutang sa'yo na pandagdag sa pambayad ng tuition fee ko? Tanong ni Soledad nang magkasama kami sa kantin. Sige, okay lang naman kasi may extra pa ako dito. Magkano bang kulang sa tuition mo? Tanong ko. 4,000 Adel? Tugon niya. Medyo malaki pala no. Pero sige, okay lang naman kasi may extra pa ako dito. Tugon ko sa kanya. Hindi yun ang unang pagkakataon na nangutang si Soledad sa akin. Hindi ko na nga pinaalala sa kanya yung mga naunang utang niya. Hindi lang din siya ang may utang sa akin, kung hindi pati na sina Rolando at Pilar. Mga utang na hindi naman nababayaran, Papa Dudut. Lumaki talaga kasi ako na walang gaanong kaibigan. Kaya nang makilala ko sila Rolando ay sobrang na-attach ako sa kanila. Naging bulag-bulagan ako sa panggagamit nila sa akin. Pero lahat ng yon ay may naging hangganan din nang mahuli ko si Rolando na may ibang girlfriend pala. At alam yon ni na Pilar at Soledad. Kagad akong nakipag-break sa kanya at lumayo sa mga manggagamit kong kaibigan. Kasunod noon, ang pakikipag-ayos ko kay Ate Lloyda, Papa Dudut. Sobrang nasaktan ko ang pinsan ko, pero kaagad naman siyang pumayag na magkaayos kaming dalawa. Kasi hindi naman daw niya ginusto na masaktan ako. Nakakatuwa lang na may isang kagaya ni Ate Lloyda na kahit hindi ko naman talaga kapatid ay sobra ang pagmamalasakit sa akin, Papa Dudut. Yan ang bahagi ng buhay ko na gustong ibahagi sa inyo at sana ay may aral na nakuha ang ating mga kaistorya sa sulat ko na ito. Lubos na gumagalang, Adelina. Maraming salamat Adel sa pagbabahagi mo ng kwento ngayong gabi. Tunay nga na marami kang aral na naiwan sa ating mga tagapakinig. Aral na pahalagahan natin ang mga taong nagmamalasakit sa atin. Bihira ang isang kagaya ni Lloyda na kahit hindi mo tunay na kapatid ay nagpaparamdam naman ang kanyang tunay na pagmamahal sa iyo. Alam ko na marami pang pagdadaanan na pagsubok ang inyong pagkakaibigan. Pero dahil may tiwala ka na sa kanya, ay sigurado ako na malalampasan ninyo ang mga pagsubok na yon. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe